Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, inuutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito, babawiin ka ng buhay. Kanino magpupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mabuhay at masayang linggo. Sa ating ebanghelyo ay may isang lumapit na tao, na gusto niyang maging mediator ang Panginoon tungkol sa kanilang mana. Very familiar ito, mga mana. Kasi sa pamilya, ang usual na hindi pinagkakaintindihan ay ang lupa, salapi, at yan, mana. So my brothers and sisters, dahil dito ay siguro itong lalaking ito, kasi sa tradisyon ng mga Hudyo, ay ang pinaka firstborn son, ang eldest, ay mas malaki ang kanyang share, 2 parts siguro sa kanya, So siguro ito yung younger na kapatid, kaya gusto niya siguro na equal share, sa kanila. O hindi natin alam talaga kung anong nangyari, but nevertheless, ayun, So ang payo ng Panginoon ay na huwag daw tayo maging sakim. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi sinasabi din sa pangalawang pagbasa dito na dapat tayo ay magbago. Tinatawag tayo na maging maka-Kristo, maka-Diyos. Sapagkat iwasan ang mga greed, yung mga 7 capital sins, yung mga kasalanan na magpapalayo sa atin sa Diyos. At isa dito ay ang kasakiman. At alam natin na dito sa ating bansa ay maraming sakim, sa ating kapaligiran, lalo na mga tao na may kapangyarihan, kahit meron na, ay gusto pa rin magkaroon ng marami. Kaya anong naging bunga, maraming tawang naghihirap, lalo na sa ating political na sistema sa bansa. So, madaling magkaroon ng pera yung nasa politika, kaya ito ay hanap buhay. At dahil dito,
nagagamit ang mga resources ng ating bansa na para sana sa may hirap. Kaya tingnan mo yung baha, hindi maayos-ayos yung ating drainage system, o may paraan. At yung mga tao, kung saan-saan lang ang bahay malapit sa ilog, dahil yung ating social housing ay hindi nabibigyan ng pansin. Kaya nga, dahil sa pagiging gahaman, pagiging greedy, kaya yun ang iwasan, dahil alam natin ito ay magdadala saan? Magdadala sa atin sa impyerno, mga kapatid. Kaya yun ang ating pinagpipray, dito sa ating bansa, na nawa ang ating mga officials, sa ating government, sa mga institutions, pati simbahan, na naway gamitin ang mga resources na ibigay ng mga tao para sa kapakanan ng mga tao. Amen. Kaya yun ang ating tinitingnan. And of course, sa ating personal level, di ba? Na nandoon ang ating tendency na to be selfish. Akin. Yung akin ay akin, yung sayo ay akin. Dito sa ating bansa ay medyo very family-oriented tayo. Mas ganon. So, more of we care for our family. Sa West naman ay kanya-kanya. Kanya-kanya. So, kailangan ng balance. Dahil dito naman sa ating bansa, pangpamilya, may time naman na gagamitin ang kapangyarihan kahit masama, kahit hindi dapat, para sa pamilya. So, more of selfishness. So, di kaya palagi na lang umaasa ang pamilya sa pamilya, hindi nagiging masipag, hindi nagkakaroon ng responsibility. Kaya yan naman ang dapat i-address, kasi dito sa ating bansa, kailangan tayo maging masipag, Of course, kung tayo nasa ibang bansa, magsisipag ka doon, at certainly, ikaw ay makakasave. Dito naman sa ating bansa, magsisipag ka, at kahit doblehan mo pagsipag, may time talaga na hindi ka rin makasave, Dahil napakamahal, and of course, maliit ang sweldo, hindi kaya. But nevertheless, kung may iba naman na nagsipag, lalong-lalo na sa business, ayun, sila ay umasenso, So, ibig sabihin, kailangan magsipag tayo. Huwag tayong umasa, sa iba. Huwag tayong umasa sa ating mga magulang, kasi binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, And I think ito ang very important na, sabi nga, we have to be rich in the eyes of God, Hindi tayo maging mayaman sa personal, rich sa mundo, pero kailangan maging mayaman tayo sa Diyos. So, number 1, kailangan natin i-establish ang relasyon sa Panginoon, Yung ating relationship with God, yung ating prayer life, yung ating relationship sa kapwa. And of course, importante, na i-develop natin ang pagiging masipag, Dahil dito sa ating bansa, karamihan or marami ang nagdidepende na lang sa iba. Mga batang depende sa iba, nagdidepende sa mga dole-out, sa mga bigay-bigay. So, kailangan tayo magkawang gawa, my brothers and sisters. So, yan ang important. And of course, iwasan natin ang pagiging greedy, or selfish. At kailangan tayo mag-share, Mag-share sa ating mga blessing, di ba? Kaya at ating tingnan na itong mga biyaya na ating pinag-ipunan o ating ginawa sa ating kasipagan, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Amen? So we owe everything to God. Kaya we are called na i-share natin, dahil hindi natin ito madala sa hukay, kung tayo mamatay. Of course, kailangan maglaan din ng para sa atin, Of course, may part na i-share mo, may part din para sa kinabukasan mo,
So, important din yung wisdom ng Panginoon kung anong ating gagawin, ano, sa ating mga resources na binigay sa Kanya, ano. Kasi, mahirap din umasa sa iba, ano. Naibigay mo lahat, tapos wala ka na ring naiwan para sa iyo, so mahirap din umasa sa iba. So, mahirap din na tayo ay, molestya sa ibang tao, ano. So, it's very important yung pinagpipray natin na tayo ay maging self-reliant with the grace of God. Dependent on God, ano? And reliant on God, but doing what we can, to be able to survive. And of course, not even survive, but to share these blessings to others. So, my brothers and sisters, yan, and naalala ko yung isang friend, kakilala ko na ang anak niya nag-share sa akin. Sabi niya, oh, si mama, napakayaman, maraming pera, maraming ganito, maraming gano'n. Nung mamatay, nadala ba niya yon? So, for her, of course, ang kanyang mama naman ay very kind din naman yon, at siya naman, yung kanyang anak, ay naging kind rin, dahil at her age na 80 na ata, sabi niya na hindi niya madadala ito. Kaya, she's preparing her life sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. So, my brothers and sisters, ang ating perspective, ang ating pagtanaw ay palagi yung eternity, Kung anong ginagawa natin ngayon ay merong connection sa eternal life, sa buhay na walang hanggan, Kaya yung ating relasyon sa Diyos, yung ating relasyon sa kapwa, yung ating pagiging masipag para tayo magkaroon ng sariling atin, and of course, makashare din sa community kahit papano. So, nandun yung balance, my brothers and sisters. So, yan, naway bilang Pilipino, tayo ay patuloy na maging masipag, dahil tayo bibiyaan ng Diyos, At naway maging biyaya tayo para sa ating kapwa. Amen? Hallelujah. God bless us all.